Inirekomenda ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang tamang post-harvest management ng bigas. Ito ay alinsunod sa palay check system ng ahensya, partikular ang G-Check 9 na nakatutok sa tamang pagpapatuyo, paglilinis at pag-iimbak ng mga butil ng palay. Binigyang diin ni PhilRice Rice Engineering and Mechanization Division Science Research Specialist Tyrone Huganas na ang tamang post-harvest practices ay makatutulong sa pagpapanatili ng kalidad ng mga butil, pag-iingat ng bigas na angkop para sa paggiling, pagkontrol sa mga pagkalugi at pagpapahaba ng buhay ng imbakan ng bigas. Dahil dito, nagbigay ang PhilRice ng pangkalahatang rekomendasyon para sa post-harvest management ng bigas. Sa wastong pagpapatayo ng mga butil ng palay, pinapayuhan ng mga magsasaka na patuyuin ang palay sa loob ng 12 hanggang 24 na oras pagkatapos anihin gamit ang combine harvester upang mapanatili ang kalidad nito. Hinihikayat din silang gumamit ng mga mechanical dryer sa temperatura na hindi hihigit sa 50 hanggang 70 degrees Celsius para sa 6 hanggang 8 oras na operasyon. Gayunpaman, kung walang magamit na mechanical dryer, ang mga magsasaka ay maaaring magpatuyo ng mga butil ng bigas sa malinis na semento. Sinabi ni Huganas na ang mga butil ay dapat hinalo ng hindi bababa sa 1 beses bawat 30 minuto para sa pare-parehong pagpapatayo at hindi basang-basa ng ulan. Sa pag-iimbak ng butil ng bigas, sa kabilang banda ay minumungkahi na ilagay ang mga tuyong butil sa ibabaw ng mga pallet upang maprotektahan ang mga ito mula sa kahalumigmigan habang naghihintay ng paglilinis ng butil. Bukod dito, hinihimok ang mga magsasaka na linisin ang tuyong palay sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kung gumagamit ng panlinis ng butil, dapat na subaybayan ang operasyon nito upang maiwasan ang mga basura o pagkalugi. Samantala, kung hindi agad may benta, pinapayuhan ng mga magsasaka na panatilihin ang mga tuyong palay sa isang malinis na bodega o storage area na hindi tinatabla ng tubig, well-ventilated at walang mga peste tulad ng daga, ibon at insekto. Inirekomenda na huwag kailanman mag-imbak ng malinis, pinatuyong butil kasama ng mga kemikal na pang-agrikultura, pataba o semento sa parehong lugar ng imbakan. Hinihimok din ng mga magsasaka na hawakan ng mabuti ang mga sako upang maiwasang mapunit ang mga ito at gumamit ng mga sako na baro kung mayroon. Panghuli, iminumungkahi din ang paghahanda ng plano sa layout ng stock bago dumating ang mga sako ng butil. Binigyan din ni Huganas ang kahalagahan ng pag-iwas sa paghahalo ng iba't ibang uri at luma at bagong stock sa isang stock o file, gayon din ang pangailangan para sa sirkulasyon ng hangin sa ilalim ng mga papag. Sa pamagitan ng pagsunod sa mga rekomendasyong ito, maaaring asahan ng mga magsasaka ang mataas na kalidad ng mga butil, kaunting pagkawala ng pananim, at pangalagaan ang kakayahang mabuhay na maaaring magresulta sa mataas na kita at matiyak na supply ng magandang kalidad na bigas. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan ang mga magsasaka sa PhilRice Tech Center Hotline sa 0917-111-7423 o bisitahin ang opisyal na website sa www.philrice.gov.ph.